So magandang hapon sa inyo guys. Ayun, di tayo nakapag-vlog nakaraan at masama pakiramdam ko kasi yun nga, lagi ako nauulanan pag nagbebiyahe ako sa Lalamove. Then mabis din talaga ako mapagod. So yun, nakakita na pala ako ng AFR na pwede ko outcross. So kinausap ko yung kaibigan ko sa Indonesia. Yung kaibigan ko sa Indonesia is breeder ng Tiana. So kung hindi nyo alam yung Tiana, ito yung Tiana, yan yung mga video na yan. So kung gusto nyo mag-alaga ng Tiana, tiin nyo lang ako, pwede ko kayong ibili sa kanya ng murang halaga. So syempre pag murang halaga, sagot nyo yung shipping fee nun, no? Kasi ang Tiana kasi bawal ship talaga yun, illegal kasi ang Tiana. So pag mag-aalaga kayo ng Tiana, pag mag-shipping kayo nun is mahirap, kailangan ng focus. So saan ba yung nandito pala yung AFR ko. So makakuha na tayo ng pang out ko sa AFR. So alisin ko tong yung batang lalaki hanggat hindi siya sumusundot. So balik natin siya sa koi. So may 4 na female pa ako dito ng AFR ko dati. So pakita ko sa inyo. Kaso mukhang sa 4 na to, dalawa na lang yung healthy. I mean, parang dalawa na lang yung pwede pang mag-anak. Kasi matanda na rin to. Siguro nasa 2 taon na rin to mga to. Ayan. Ito yung AFR ko. Ayan o. So ibabalik natin yung line ng AFR ko. Pero mag-outcross tayo. So mababago na naman yung linyada ko. Kasi panibagong sugal na naman, panibagong experiment na naman sa AFR. Kasi nga hindi pagka nag-outcross tayo, hindi stable yung magiging anak nila. Hindi stable na maganda yung katawan, yung dorsal, yung caudal. Hindi siya stable. So pwede siyang pangit na may anak siya na pwedeng pangit, may anak siya na maganda. So yun nga, hindi siya stable. So ito, maganda tong dalawang female na to. Maganda na ito, itong dalawa na yan. So yung AFR pala na kukunin ko sa Indonesia, ito, ayan. Yan video na yan. So pinahanap ko yan sa kaibigan ko sa Indo. Sabi ko hanapan niya ako ng AFR. Then hindi lang tayo sa Indo kukuha syempre. Kasi yun nga, kakausapin ko pa yung ibang kaibigan ko na taga Thailand. So yun nga, buti mabait yung mga kaibigan ko doon. So makukuha ko ng mura yung mga isda. Kasi pagka sila yung bumili doon, mura nila ibibigay sa akin yung isda. Syempre pag sila kasi nagbibilihan doon, mura lang yung bentahan. Pero pagka export nila yon doon sa buyer, yung buyer na galing dito sa Pilipinas, mahal nila ipapasa yun. Lalo na pagka show grade or show jeans siya, show quality. So talaga malaki nila ipapasa yun. Pero dahil kaibigan ko yung isa sa mga taga doon sa Indonesia, ibibili niya ako ng show grade doon, ng show, hindi siya show grade, show siya, kumbaga jeans siya ng pang show. So yun, sabi ko sa kanya, hanapan pa niya ako ng ibang strain. So bala ko din kumuha ng red grass, di ba may red grass ako dito, tsaka metal red grass. Yun, bala kong magpabili rin sa kanya kasi mura niyang nabili yung AFR. So ako ngayon nag-iipon ako ng pambayad dun sa binayad niya. Syempre nakakaya naman kung hindi ko babayaran yung ginastos niya rin, no. Yun, eto pala yung mulberry ko. Yun, nakabuhay pala ako ng isa kasi namatay yung puno niya. Yung malaking puno ko dun namatay, tumuob, kinain ng anay. Ito, pakita ko sa inyo guys. Ayun, tumuob siya. Yung puno na yan, mulberry, malaki yan. So tumuob. Buti nakabuhay ako ng isa dun.
So ano na. So yun, inano ko lang, pinakita ko lang yung AFR ko na ipang out course natin doon sa manggagaling sa Indo. Tapos kakausapin ko pa ibang kaibigan ko sa Thailand. So pag gusto nyo pala magpasabay ng gapi sa ibang bansa, PM nyo lang ako para yung strain na gusto nyo, papahanap natin sa kaibigan ko para mura natin mabili. So kaya isa sa mga dahilan ko pala kung bakit import ang kinukuha ko imbis na local. Kasi siyempre gusto ko may sariling gusto ko may sariling linyada ako. Ayoko nung naikilinya ako. So gusto ko sa ipang show ko, gusto ko sariling sariling gawa ko talaga. So yun talaga ang goal ko talaga dati is yung sa mga pang show talaga, yung mga show quality, show grade. Yun talaga yung hilig ko talaga sa gapi. So yun guys, hanggang dito lang ang video natin at may pupuntahan pa kasi ako. Ito pala guys, park ko din to. Ayun, kaso dalawang babae na lang sila. Sa ibang line din to, bukod dun sa line na yun. Bukod na sa line na nandun, bukod din tong line na to. Tapos nagpapahanap na rin pala ako ng dambuyer sa kanya. Sabi ko yung half moon. Ito kasi yung dambuyer ko nasira eh. So babalik tayo sa sa pag-show ng gapi. So bubuhayin ko ulit ng backyard ko. Pupunuin ko ulit ng gapi to. Pero syempre unti-untiin ko lang, hindi kaya ng biglaan kasi nga yun nga maliit ang income ko. So kailangan unti-unti lang muna. Unti-unti lang muna natin ibabalik yung mga gapi na nawala sa akin. At yun nga, pagka naibalik na natin yan, syempre dadayuin na naman tayo ng mga tropa natin, mga isda, yung mga mahilig din sa show. So makakaano ulit tayo, dadami ulit yung tropa natin na mahilig sa gapi. So kasi ngayon wala tayo ngayon masyadong tropa. So may pa pala ako dito, si Trukoy. Ito, kaso lalaki na lang siya. Paris talaga itong nilagay ko dito, kaso nung bumagyo tumalon yung babae. So lalaki na lang naiiwan. Ayun, wala na akong si Trukoy. Bibili na lang tayo kasi ngayon, sa panahon ngayon sa local, marami nang may breed ng local breed ng si Trukoy. So makakabili tayo niyan agad-agad. Pero syempre ipon-ipon muna tayo. Syempre may mga binabayad-bayaran pa tayo mga utang. So ito pala yung guys, yung dalawang alaga ko, si Bitrap tsaka si Putol. Ito si Putol, kaya Putol ang putol kasi yung paa niya inborn yan, nung nakuha ko ganyan na siya, napull ko lang siya sa kalsada. Inuwi ko kasi naawa ako, walang mag-aalaga sa kanya. So dito lang muna siya sa backyard. Tapos ito si Bitrap, ito yung alaga ko yung tabahan nyo. Kaso babae ito, kaso wala siyang partner, pati baka hindi na siya mag-anak. Sobrang tanda na yan sa akin So hanggang dito lang guys yung video natin.